Attention mga Filipino senior citizen, ito lang pala ang paraan para makasali at makasama sa Universal Social Pension. Paano? Yan natin pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Pag-uusapan natin ngayon ang paraan paano makasali o makasama dito sa Universal Social Pension. Mamaya-maya yan ating tatalakayin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay, click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Yes, mga Filipino senior citizen, ito ang paraan na dapat ninyong malalaman paano nga ba makasali o makasama sa Universal Social Pension kung ito nga po ay magiging batas na. Well, uulitin ko sa ngayon, ang Universal Social Pension ay isang panukala pa lamang, bill pa lamang na andyan, na aprobado na po sa kanay ng Kamara. Kahapon po, kung inyo pong napanood ang aking in-upload na video, ay tungkol po ito sa kung magkano nga ba ang buwan-buwan na makukuha, no? Magkano nga ba ang monthly pension na makukuha ng Filipino senior citizen sakaling magiging batas na itong Universal Social Pension. Recap lamang muna tayo, no? Nasa 1,000 piso po bawat buwan ang matatanggap ng ating mga lolo at lola na kasama sa Universal Social Pension kung magiging batas at magiging implemented na ito mga ka-vlogs. Kaya naman, sino po ba sa inyo ang nakapanood ng aking video upload kahapon regarding kung magkano nga ba ang monthly pension na matatanggap ng ating mga lolo at lola? Paki-komento naman sa comment section na nasa baba, ha, kung sino ang nakapanood. Well, dito tayo ngayon kung syempre, no, alam na natin na 1,000 po bawat buwan, no? Parang social pension din po siya. Na isang buwan, 1,000 piso at sa loob ng isang taon ay 12,000 pesos. Pero paano nga ba makasama? Paano nga ba makasali? Kailangan pa bang mag-apply? Ano ang requirements? Pipiliin pa ba? Meron bang pagsasala na magaganap? Well, simpleng-simple lang naman po ang Universal Social Pension, no? Simpleng-simple po ang criteria, no? Simpleng-simple lamang po ang kailangan, no? Hindi po siya katulad ng social pension na kailangan mong patunayan na ikaw ay indigent, na ikaw ay mahirap. Kailangan mong patunayan na ikaw ay walang income, walang source of income, walang nag-aabot ng pera mula sa inyong anak or kapamilya. So, ganun po ka-komplikado po ang kriteria ng social pension. Kaya hindi lahat ay kasama doon. Pero dito sa Universal Social Pension Bill, kung magiging batas, napakasimple lamang po ang paraan paano makasali at makasama. Kasi ang kailangan lamang ay kayo ay senior citizen or qualified or verified senior citizen. Dito sa Pilipinas, ang kinoconsider na senior citizen ay may edad 60 years old pataas. Basta tutungtong po ng 60 years old pataas, kayo ay considered as senior citizen. So yun po yung kailangan, yun lang po yung patunayan ninyo na kayo ay 60 years old pataas. In short, kayo ay senior citizen. Paano nga ba ito mapatunayan? Of course, no, kailangan natin ipakita ang ating birth certificate. Kasi ang birth certificate, kailanman hindi yan nagsisinungaling, no? Kung galing yan sa PSA, hindi yan nagsisinungaling kasi nakalagay dyan ang petsa ng ating kapanganakan, no? Nakakalculate po yan, nakukompute po kung ilang taon na po kayo, kung talagang 60 years old kayo. Well, sa mga wala pong birth certificate, kasi hindi naman lahat ng mga senior citizen ay merong birth certificate dahil noong unang mga kapanahunan, hindi naman po uso ang pagpaparehistro, di ba po? Kaya sa mga walang birth certificate dyan,
no, na mga lolo at lola, meron pa ba dito walang birth certificate? Paki-comment na din po sa comment section na nasa baba. Ha? Kasi meron akong video din na ituturo sa inyo kung paano kayo magpa-late registered na walang bayad, libre lamang, ha? I-comment nyo sa comment section na nasa baba. Makakatulong po yun para makakuha kayo ng benepisyo as senior citizen. Well, babalik tayo. Kung wala kayong birth certificate, kasi nga wala kayong, hindi kayo narehistro noon, so, ang atin pong option number 2 is magpapakita tayo ng isang valid primary ID. So, gaya po ng passport, gaya po ng driver's license, SSS ID, SSS UMID, postal ID, ano pa ba, no? Mga primary IDs. Kung meron kayong PRC ID, pwede po yan. Pero kung wala talaga yan, no? Ang madali, ang pinaka-simple at pinaka-mabilis na valid ID na ipipresent nyo ay ang inyong senior citizen ID. No? Hindi naman po mahirap kumuha ng senior citizen ID kasi nakukuha lang po yan sa OSCA office na nasa LGU ninyo. Kada LGU, per LGU, meron po yung OSCA office or yung Office of the Senior Citizen Affairs. So, ang trabaho po ng OSCA, isa sa trabaho nila ay ang pamamahagi ng Senior Citizen ID. Kaya kung wala kayong Senior Citizen ID, pumunta kayo sa OSCA office na nasa LGU ninyo, kumuha kayo ng Senior Citizen ID. I think wala yung bayad, no? I think wala yung bayad. Hindi yan siya binabayaran, no? Libre lamang po yan. So, sino po ba sa inyo dito ang wala pang Senior Citizen ID? I-comment nyo din po sa comment section na nasa baba. So, ganun lang. Simpleng-simple, madali. No? Madaling-madali ang paraan paano makasama sa Universal Social Pension. Ha? Kung magiging batas ito. Well, no? Ulitin ko, 60 years old pataas and then valid ID or birth certificate. Well, kung meron na kayo doon, no, ano ba ang next step? No? Kasi kahit naman kompleto kayo sa requirements, meron kayong birth, meron kayong valid ID, meron din po kayo 60 years old pataas na kayo, tapos hindi naman kayo lumapit sa OSCA office para mag-apply, hindi po kayo makakasama. Kailangan pa rin kayong mag-apply kasi andyan na yung programa, andyan na yung batas, andyan na yung Universal Social Pension. Kailangan nyo pa rin pong lumapit sa tamang ahensya, which is the OSCA, or the Office of the Senior Citizen Affairs, para mag-apply, para palista, para makasama sa Universal Social Pension. Well, anyway, no, gaya sa sinabi ko, hindi naman po mahirap na pumunta sa OSCA office, no? Kasi sinabi ko na kanina, ang mga LGU, meron niyang mga OSCA office, no? Habang kayo ay namamalingke sa bayan, no? Puntahan nyo na lang din po, sabayan nyo na lang po sa pagpunta doon sa LGU, sa munisipyo or city hall ninyo to apply the Universal Social Pension. Pero take note, tandaan po ninyo, mga lolo at lola, ngayon po ay hindi pa ito implemented, ha. Hindi pa ito nagsisimula. Hindi pa kayo pwedeng pumunta sa OSCA office para mag-apply ng Universal Social Pension. Dahil uulitin ko, ang panukalang ito ay sa hanay pa lamang ng Kongreso na aproba, no, sa third and final reading, the last session ng Kongreso, no, na-aprobahan ito. And then ang next level kasi nito ay sa Senado siya. Magkakaroon na din po ng deliberation sa Senado. Sa ngayon, wala pa siyang movement sa Senado dahil alam naman natin ngayon medyo busy talaga ang ating mga senador, no? Kahit naman mga local official dito sa paghain ng Certificate of Candidacy kasi mag-e-election na next year, 2025, no? Local and national election. Kaya naman, yun yung panawagan natin sa ating mga senador na atupagin sana ito para naman po masaya ang ating mga lolo at lola. Bago maghalalan, meron pong sana, no? Meron pong sana kahit isang senador, no, na tutulak nito, magbibigay ng prioridad sa hearing or session sa Senado para ma-priority ito, maisabatas bago man sana, no, mag-election by 2025 mga ka-vlog. So ulitin ko, ha, hindi pa ito implemented, kaya standby lamang po dahil time to time nag-a-update po ako sa inyo ang status
Ano nga ba ang latest status regarding this Universal Social Pension Bill, mga ka-vlogs? So, yun po ha, napakasimple, napakadali paano makasali dito sa Universal Social Pension Bill dahil pantay-pantay po lahat. Wala nang pipiliin, mayaman o mahirap, may pensyon o wala, no? May GSIS, SSS, PIVAW, or any pension man kayo, may pasok kayo dito. And then, may source of income or wala. It's either inaabutan ng pera ng mga kamag-anak, ng anak or wala. May hanap buhay o wala. May pambili ng gamot o wala. Lahat kasali na. Wala nang maiiwan. Kaya nga po siya tinatawag na Universal Social Pension. Dahil from the word itself, universal, pangkalahatan po siya. No? Pangkalahatan. Lahat po ng mga Filipino senior citizen ay kasama na dito na makakatanggap ng 1,000 piso na buwan ng pensyon. No? Buwan ng pensyon po yan, mga vlogs, in total of 12,000 pesos. Kaya naman mga lolo at lola, mga senior citizen, ano po ang komento nyo regarding dito sa paraan, paano makasama sa Universal Social Pension Bill? Mas madali po ba kaysa doon sa social pension? Yes or no? I-komento nyo po sa comment section na nasa baba. Pakalakip ng iyong buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako matapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po, i-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs, ha? Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman po sa mga benepisyo ng ating mga Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang ating notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.